So yung pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa pagkakaisa or unity. And gusto ko lang po maging specific. Hindi po natin pag-usapan yung, syempre maraming pwede pag-usapan tungkol sa pagkakaisa. Pwede po natin pag-usapan yung pagkakaisa bilang mga Pilipino. Although syempre, medyo may pagkakaisa ngayon yung mga Pilipino kasi meron silang pinagkakaisahan laban sa corruption. Dahil sa mga flood control projects, mga ghost projects na yan na na-expose ngayon at merong mga magtitipon-tipon para magkaisa, para mag-rally. So, we'll not talk about that, yung ganong klaseng pagkakaisa. Hindi natin pag-usapan yung tungkol sa pagkakaisa ng mga Kristiyano in general. Of course, syempre, mahalaga naman yun. But we'll not talk about yung relationship ng church natin sa ibang mga churches, sa kinabibilangan natin na community, sa ABCOP, or yung relationship ng isang denomination sa ibang denomination. And of course, mahalaga din naman ang pag-usapan yun at pag-pray natin yun. Pero gusto ko lang maging specific na ang pag-uusapan po natin ngayon ay pagkakaisa sa loob ng local church. And that's very important kasi, and very practical. Kasi yun naman yung palagi natin na nakikita. And yun yung meron tayong mas malapit na pagkakataon o maraming pagkakataon para may apply yung ganong klaseng pagkakaisa. And if we learn, kung matutunan natin kung paano mamuhay na may pagkakaisa bilang isang local church, madidiscover natin na may epekto yon sa relasyon natin sa ibang mga Kristiyano, sa ibang mga churches, and sa ibang tao. And so, mahalagang pag-usapan yung tungkol sa pagkakaisa. Kasi it's possible for any local church na ma-experience yung disunity. So when you say disunity, ito yung mga, naalala ninyo yung sulat ni Paul sa 1 Corinthians, na meron siyang nabalitaan na mula sa household ni Chloe, nabalitaan ko, sabi niya sa 1 Corinthians 1, na merong mga nag-aaway-aaway sa inyo, nagkakampi-kampihan, nagkakababahagi kayo. Sabi ni Paul, nakikiusap ako na kayo ay magkaisa. So, sa church sa Corinth, may disunity. And this sa church sa Ephesus, possible na na-experience din nila yung ganitong tensions. You remember yung pinag-aralan natin simula chapter 2 na may problema yung mga Hudyo at yung mga Hentil, yung mga Gentiles, mga non-Jews, na historically, ito yung lahi ng Hudyo ay talagang tingin nila sila yung mas superior at ayaw nilang makisalo, ayaw nilang makisama sa mga hindi nila kapwa Hudyo. So, ngayon, nandun sila sa isang local church. So, anong gagawin nila? So, posible na merong tension. Posible na magkaroon ng disunity. And ito yung sinasabi ni Paul sa chapter 2 na merong dividing wall of hostility na sinira na ng Panginoong Kristo. At pwede na sila, at dapat sila magkaisa, at nagkakaisa na sila because of the gospel. And ito yung klase ng disunity na we can also experience as a church. Na, maaari na, in general, ay mukhang nagkakaisa naman yung church. Pero possible na may mga members na meron kayong kaaway na ibang membro, o kaya meron kayong hindi kasundo, o kaya ayaw ninyong makita. So meron mga unresolved na mga conflicts na posible na sumira sa pagkakaisa na meron church. Kaya nababalitaan natin na may mga churches na nagkakahati-hati, naghihiwalay. Isang church nagiging dalawang churches. Buti sana kung church planting, pero nagiging by division yung nangyayari. And so, pero kung obserbahan natin dito sa church natin, in general, wala namang masyadong nag-aaway-aaway. Okay? Hindi ko lang alam, baka meron lang tayong hindi nababalitaan. So that's good kapag we experience yung relative peace, unity sa church. Pero meron ding tinatawag na superficial unity. So pag sinabi natin superficial unity, ibig sabihin, relatively peaceful, walang gulo, walang away. Pero baka kasi mayroong mga issue o mayroong mga problema na nasa ilalim na hindi na pag-usapan, na kailangan pag-usapan. Kaya kapag biglang lumitaw o kaya sumabog, na sisira yung pagkakaisa sa church kasi maaari na hindi ganun kalalim yung ugat ng pagkakaisa ng isang church. O kaya, medyo walang nag-aaway-away, meron ka mga kaibigan sa church, pero
possible din na superficial yung unity na na-enjoy mo kung ang gusto mo lang kasama, ang sinasamahan mo lang, yung mga gusto mong kasama. Yung mga kaedad mo lang, pareho kayong mga kabataan, ayaw mo makisama sa mga pagtitipon kapag puro matatanda yung nandun. O kaya ang gusto mo lang samahan, yung kapareho mo ng mga hobbies o yung mga meron kayong common na interest na posible naman na magsasama kayo kahit na walang gospel. So nakita ninyo na it's possible for Christians to gather together, pero ang hindi nila pinagkakaisahan ay yung mabuting balita ni Kristo. So paano kung yun na lang yung pagkakapare-pareho natin? Paano kung sobrang magkakaiba tayo at wala tayong ibang pagkakapare-pareho maliban sa gospel ng Panginoong Kristo? Magkasama-sama pa rin ba tayo? Will we still gather? So, mahalagang pag-usapan to kasi gusto ng Diyos na maranasan natin kung ano ba yung Christian unity. So, yun po yung pag-usapan natin. And that's our prayer. For us to experience, ano yung unity na distinctly Christian? Ano yung unity na ang nasa sentro ay yung gospel? Ano yung klase ng unity na supernatural, na hindi kayang gawin o likain ng ordinaryong tao? And ito yung burden ni Paul. Doon sa kanyang unang-unang exhortation o utos na dapat gawin ng mga Christians sa church sa Ephesus. Na, sabi ko kanina, tapos na natin yung first 3 chapters. Na kung mapapansin ninyo, doon sa first 3 chapters, tinatawag ito na indicatives. Pag sinabing indicatives, nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa gospel, tungkol sa ginawa ni Kristo, tungkol sa salvation by grace, tungkol sa mga pagpapala na tinanggap na natin dahil tayo ay nakipag-isa kay Kristo. And then, pagdating sa chapters 4 to 6, yung second half, ito na yung mga imperatives. Ibig sabihin, mga utos na dapat nating sundin o yung mga bagay na dapat natin gawin in light of yung mga gospel indicatives. So, dahil totoo na ganito kayaman o ganito karami yung pagpapala na tinanggap natin kay Kristo, ano ngayon yung dapat nating gawin? So, makita ninyo yung connection na sabi ni Paul, I therefore. Ang sinasabi niya na yung sinabi niya sa chapters 1 to 3 ay may kaugnayan sa chapters 4 to 6. So anong dapat natin gawin? May sabihin si Paul tungkol sa personal sanctification. May sabihin si Paul tungkol sa relasyon natin sa Diyos. May sabihin si Paul tungkol sa relasyon natin sa bawat isa sa church. May sabihin si Paul tungkol sa relasyon natin sa asawa natin, sa mga anak natin, and sa trabaho and sa spiritual warfare sa chapter 6. Pero ang inuna ni Paul ay yung may kinalaman sa Christian unity. And so this is very important para sa church nila. And it's also important para sa church natin. So, when you look at, tingnan niyo yung verses 1 to 6. Sa verses 1 to 3, nandun yung utos. Ito yung dapat natin gawin. And then sa verses 4 to 6, andun yung theological foundation. So kahit na yung chapters 4 to 6 ay tungkol sa mga utos, yung mga dapat natin gawin, hindi talaga iniiwan dito ni Apostol Pablo yung gospel foundation. Pinapaalala niya na gagawin natin ito because of the gospel. Gagawin natin ito dahil sa mga doktrina na pinaniniwalaan natin. So yun yung 2 major sections ng text natin. Verses 1 to 3, yung utos na dapat natin gawin. Verses 4 to 6, yung mga theological foundations. Ito yung sabi ni Paul. Basahin ko po sa ESV. I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you are called to one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, He is over all and through all and in all. So makita natin yung nangingibabaw na tema dito tungkol sa unity o yung oneness, pagiging isa ng church. So, mas matututunan natin ngayon kung ano ibig sabihin ng Christian unity. So, kung titingnan natin, so makita po ninyo dun sa outline sa handouts ninyo. Pag-usapan natin una yung ano yung kaugnayan ng Christian unity sa gospel. May connection ba yun? Pangalawa, titingnan natin ano ba yung mga katangian na nagpapatibay ng Christian unity. And then pangatlo, babalikan natin yung mga katotohanan na nagsisilbing pundasyon ng pagkakaisang Kristiyano. Okay?
So number 1, ano yung kaugnayan ng gospel sa Christian unity? Makita natin ito sa verse 1. Basahin natin ulit yung verse 1. Sabi ni Paul, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. So dito sa verse 1, wala pang sinasabi si Paul tungkol sa Christian unity. In a way, nagsisilbi ito na general exhortation. Pwede ito nagsa-summarize ng buong second half ng Ephesians. Ganito tayo dapat mamuhay bilang mga Kristiyano. And syempre, may kinalaman ito sa pagkakaisa natin. Kung ganito yung buhay na meron tayo bilang mga Kristiyano, so we must live together in unity. So binagit ko na kanina na nagsisimula si Paul, merong connecting word na nagko-connect sa chapters 1 to 3 and chapters 4 to 6. Yung word na therefore. Na sinasabi niya na dahil sa gospel, dahil sa yaman na tinanggap na natin kay Kristo, ito ngayon yung dapat nating gawin. So, alam ito ni Paul. Alam ni Pablo na yung mga katotohanan na ipinapangaral niya sa gospel ay merong malaking pagbabago na gagawin sa buhay niya. Nasaan si Pablo nung sinusulat niya ito? Nasa kulungan. Alam ng mga taga-Efeso na nakakulong si Paul. Pero bakit paulit-ulit sinasabi ni Paul? Sabi niya, I therefore, a prisoner of the Lord, for the Lord, urge you. Alam na nila yun eh. Sinabi niya na sa chapter 3, verse 1, na siya ay a prisoner of Jesus Christ. And then sasabihin niya ulit sa chapter 6, verse 20, sa dulo, na ipag-pray siya na patuloy na may preach yung gospel kasi siya ay ambassador in chains, nakatali, that I may declare it boldly. Bakit siya nakakulong? Sabi niya, for Jesus Christ. Nakakulong siya dahil sa pangangaral niya tungkol kay Kristo. Alam ni Pablo yung cost of proclaiming the truth about Jesus Christ. Marami sa atin nabalitaan yung inassassinate sa US. Ay isang Kristiyano na pangalan na si Charlie Kirk na matapang na talagang ipinapahayag yung katotohanan at kinukumpronta yung mga kasinungalingan sa American society ngayon. At ngayon, yun din yung pinaniniwalaan ng maraming mga Pilipino. Alam niyo yung cost of proclaiming the truth about Jesus Christ. And so, pag sinabi ni Paul na siya ay prisoner for the Lord Jesus Christ, pinapakita niya na mayroong connection yung gospel na pinipreach niya sa buhay niya ngayon. Na nagpapaalala ito sa atin na hindi madali yung maging consistent doon sa gospel na pinipreach natin. Hindi madali yung buhay na sasapitin ng sino man na magiging tapat na ipinapamuhay yung mabuting balita ni Kristo. Pero kahit na gaano kahirap yung maranasan natin, kahit makulong tayo, kahit napatayin tayo na katulad ni Apostol Pablo, katulad ni Charlie Kirk, hindi tayo nito maihiwalay kay Kristo. Yung literal translation na a prisoner for the Lord ay a prisoner in the Lord. Ibig sabihin, ano man yung mangyari sa kanya, nananatili siya na nakikipag-isa kay Kristo. Nothing and no one can separate us from the love of Christ. So kaya nandun yung boldness ni Paul na sabihin sa kanila, na kung paano siyang matapang in preaching the gospel, na dapat kayong mga taga-Efeso ay matapang din kayo na maging faithful, maging committed, na ipamuhay yung gospel na sinasabi ninyo na pinaniniwalaan niyo. Sabi niya, I urge you. So medyo mababaw yung translation na I urge. Or sa Tagalog, nakikiusap. Parang bang, nakikiusap ako sa inyo. Parang awa na ninyo. Ganito yung gawin ninyo. So hindi ito parang nagmamakaawa lang si Paul. Hindi ito parang nagbibigay lang siya ng advice. Alam niyo may payo ako sa inyo. Kung ayaw niyo sundin, bahala kayo. So hindi ganun yung effect. Merong urgency. Merong divine authority yung pagsasalita niya bilang isang apostol. Na kung hindi ninyo ito gagawin, kung hindi ninyo paniniwalaan yung sinasabi dito ni Paul, ang sinusuway ninyo, ang binabaliwala ninyo ay ang mismong salita ng Diyos. So to disobey, yung sinasabi ni Paul sa verse 1 is not an option para sa atin na sinasabi natin na tayo ay followers of Christ.
tagasunod ni Kristo, hindi tagasuway ni Kristo. So ano lang yung dapat natin gawin? Sabi niya, I urge you, I exhort you, to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Kapag sinabing to walk, meron siyang sinasabi na dapat nating gawin na hindi lang ito gagawin natin paminsan-minsan. Hindi lang ito gagawin kapag Sunday. Hindi lang ito gagawin kapag kasama natin yung church. Pag sinabing to walk, tinutukoy nito yung lifestyle. Ito yung nagpapatuloy na buhay natin. Ito yung buhay natin mga Kristiyano, hindi lang kapag Sunday, kundi Monday to Sunday, 24 hours a day, 7 days a week. And ibang-iba yung sinasabi dito ni Paul sa dati nating buhay. You remember chapter 2. Ano daw yung nilalakaran natin dati? Ang nilalakaran natin dati ay yung ating pagiging patay dahil sa ating mga kasalanan. Tayo dati ay sons of disobedience. Tayo dati ay children of wrath. Tayo dati ay katulad ng pamumuhay ng mga tao sa mundong ito. And sabi ni Paul, hindi na ganun dapat yung pamumuhay natin. Niligtas na tayo ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig, awa at kagandahang loob. Napag-aralan natin yan. We're saved by grace, through faith. Sa chapter 2. And ito yung sinasabi ngayon ni Paul sa verse 1 ng text natin na to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. So meron siyang sinasabi diyan na pagkakatawag sa inyo o yung calling. Ang tinutukoy niya dito, hindi yung specific calling, ako tinawag na magpastor, kayo tinawag na maging elder or deacon, or anong specific ministry na binigay sa inyo ng Panginoon. Hindi tinutukoy ni Paul yung specific calling sa ministry. Ang tinutukoy niya dito ay yung calling o yung pagkakatawag sa atin lahat ng Diyos. Sa ating lahat. Yung calling to salvation. At lahat tayo na kay Kristo ay tinawag ng Diyos para maligtas. And sabi dito ni Paul, mamuhay kayo in a way worthy of your salvation. Pag sinabing worthy, hindi ibig sabihin na siyempre, alam natin na wala sa atin ang worthy na iligtas ng Panginoon. Lahat tayo unworthy. We are saved only by grace. Biyaya lang talaga ng Panginoon. Pero sinasabi dito ni Paul na mamuhay tayo in a way worthy nung kaligtasan na tinanggap natin. Sinasabi ninyo na kayo ay ligtas na. Sinasabi ninyo na meron na kayong bagong status ngayon, you are in Christ. But are you living your life in such a way na nakamatch, naka-align, nakakabit, tugma, nakaayon sa gospel na pinaniniwalaan natin? It's possible for us to speak, to act, to behave, at magkaroon ng attitude in a way na nagko-contradict sa gospel na sinasabi nating pinaniniwalaan natin. Yes, may mga times na inconsistent tayo. Pero sinasabi dito ni Paul na ipamumuhay natin, lahat ng bahagi ng buhay natin ay dapat na consistent sa gospel na tinanggap natin. And we say we believe the gospel. We sing the gospel every Sunday sa church. We confess yung gospel sa Nicene Creed na nirecite natin kanina. We preach the gospel sa mga unbelievers. We love the gospel. Sinasabi natin na we are evangelicals. We are gospel people. Pero yung gospel ba na yun ay bumabago sa buhay mo? Yung gospel ba na yun ay nakikita sa buhay mo? Nakikita ng mga kasama mo sa church, nakikita ng mga kasama mo sa bahay, nakikita ng mga kasama mo sa trabaho, sa eskwelahan, nakikita ng mga friends and followers mo sa social media. Yung gospel na yun, yung bumabago sa buhay mo. That gospel is powerful to change you. Everything about us. So, anong kinalaman itong verse 1? Alam ko ba pag-usapan natin Christian unity? So, anong kinalaman itong buhay natin na consistent sa gospel kapag pag-uusapan ngayon natin yung Christian unity, na yun yung susunod na mga verses? Na yung panawagan ni Pablo na yung mga Kristiyano ay magkaisa, ay consistent sa klase ng buhay na consistent sa gospel. Ibig sabihin, kung walang nakikitang pagkakaisa sa church, is not consistent with the gospel we preach. Kapag mayroong mga unreconciled na relationships sa church, unreconciled na mag-asawa,
unreconciled yung mga personal conflicts. We say we believe the gospel of peace in the gospel of reconciliation. But the way we live our lives contradicts, kinokontra, pinasisinungalingan yung sinasabi natin na pinaniniwalaan natin. So ang kawalan ng pagkakaisa ay nagsasalita ng kasinungalingan tungkol sa gospel. Habang sinasabi natin sa mundo na walang kapangyarihan yung gospel na baguhin yung relasyon naming mag-asawa. Walang kapangyarihan yung gospel na ayusin yung nasira naming relasyon. Walang kapangyarihan yung gospel na buuin yung mga pagkakabahabahagi. Sinasabi natin na walang kapangyarihan yung gospel na hilumin yung mga sugat sa puso natin. Na walang kapangyarihan yung gospel para tayo ay lumago sa pag-ibig natin sa isa't isa. Pero kung malinaw na ipapakita sa church, yung pagkakaisa na meron tayo sa church, we are putting the power of the gospel on display for all the world to see when we are united. Pero kung walang gospel, kung hindi yung gospel yung nasa sentro ng church, imposible yung ganong klaseng pagkakaisa. So, yun yung kaugnayan ng gospel sa Christian unity. So, tingnan naman natin ngayon pangalawa. Okay, ano ba yung mga katangiang kailangan nating taglayin para mapagtibay yung unity na meron yung church? And ito yung binanggit ni Paul sa verses 2 to 3. So, yung pangunahing utos ni Paul nasa verse 1. Actually, sa verses 2 to 3, wala siyang utos na sinasabi dito. Ang sinasabi lang niya, ito yung mga paraan para masunod natin yung utos sa verse 1. Although, syempre, implied na ito ay mga utos din na dapat nating gawin. Kaya kung meron kayong salin sa Tagalog sa MBB, sinasabi dyan na pautos. Na sinasabi dyan na kayo'y maging. And then sinasabi niya sa verse 3, sikapin ninyo. Sa ESV, ganito yung nakasulat. With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. So makita natin dito yung 7 Christ-like virtues. And then, nahati ito sa 3 bahagi. So, 7. Makita rin natin sa verses 4 to 6, meron ding 7 na binabanggit doon. Whenever we see yung number 7 sa Scripture, most likely it refers, it's a number of perfection. Na ang nais ng Diyos sa atin is to grow into perfect maturity. Of course, syempre, wala sa atin magiging perfectly mature. Perfectly Christ-like sa mundong ito. Pero that's our goal. That's our goal. So, unahin natin yung humility and gentleness na nasa simula ng verse 2. Sabi niya, with all humility and gentleness. Ano yung unang binanggit dito ni Paul na virtue? Humility. Sabi ni Augustine, meron daw 3 pinakamahalaga na Christian virtues. Yung una ay humility. Yung pangalawa ay humility. Yung pangatlo, yeah, right. This is very important. When you say humility, ito yung tinuturing natin yung sarili natin na hindi tayo nakahihigit sa iba. Diba sabi ni Paul sa Philippians 2:4, bilang tanda ng pagkapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Ito yung hindi nangingibabaw sa atin yung sarili nating interest at binabaliwala naman natin yung interest ng iba. Ito yung klase ng humility na hindi natin nakikita na tayo yung nasa sentro ng buhay natin. Hindi tayo nasa sentro ng mundo na para bang lahat ng bagay ay umiikot sa kung ano yung gusto natin na mangyari. Ito yung humility na katulad ng Panginoong Jesucristo. Diba sabi ni Paul sa Philippians 2, verses 5 to 8, na ang Panginoong Jesus ay siya yung anak ng Diyos na nagpakbaba at siya ay naging tao. And we confess that sa Nicene Creed kanina. Tapos hindi lang siya naging tao na katulad natin. Siya ay ibinabaya yung sarili niya ng lubusan at sa anyo ng isang alipin and became obedient even to the point of death. Yun yung pinakamababa, yun yung pinakadakilang halimbawa ng humility. If the Lord Jesus Christ humbles Himself like that, paano pa tayo?
Paano pa tayo ng mga nilalang ng Diyos? Paano pa tayo ng mga makasalanan, nagrebelde sa Diyos? How can we be so prideful to think na yung iniisip natin, yung pakiramdam natin, yung gusto natin, yung pinakamahalaga sa lahat ng mga pag-uusap? And so humility is Christ-likeness. Kapag tayo ay nagmamataas, we become un-Christ-like. At kapag hindi tayo humble, so pag nagiging prideful tayo, yung pride na yon ay kaaway ng unity. So maraming hindi nagkakasundo because they cannot humble themselves. And so we cultivate unity in the church by cultivating humility in our hearts. Kaya sabi niya, with all humility. Na hindi tayo dapat makontento lang sa counting humility, na mag-grow lang ng konti sa humility. Na ang goal natin ay maging lubusan yung pagpapakababa natin na katulad ng Panginoong Jesucristo for us to keep growing and growing and growing and growing to become more like Christ. And ganun din sa gentleness, with all humility and with all gentleness. Yun yung pangalawa. We all need to grow in gentleness. And yung gentleness, nakakabit din yan sa humility. Kapag gentle ka, naging gentle ka kasi you are humble. Kapag hindi ka nagiging gentle, magaspang yung pag-uugali mo, madali kang magalit, it's because you are prideful. So akala ng iba, weakness yung gentleness and humility. Ilan sa culture ng mga taga-Efeso. And sa atin din, di ba? Parang mas pinahalagahan natin yung mga tao na nakikita yung kanilang greatness, yung kanilang galing. But gentleness and humility is not weakness. Diba nasabi about the Lord Jesus Christ? Jesus is gentle and lowly. And He's not weak. He's not weak. Alam niyo ba kung gaano kahirap maging gentle? Lalo na kapag you are in a situation na talagang sasabog na yung damdamin mo na mayroon kang gustong sabihin, pero hindi mo sinasabi kasi alam mo na it can hurt other people or pwedeng makasira sa pagkakaisa sa church. It takes a lot of power for us to be gentle. Mas madali na sumabog na lang at sabihin lahat ng gusto mo. It takes a lot of power. Hindi lang para sabihin kung ano yung dapat sabihin, kundi para malaman natin ano ba yung tamang paraan, ano ba yung tamang panahon na sabihin yung mga bagay na dapat sabihin o gawin yung mga bagay na dapat gawin. So kaya nga yung Christ-like gentleness ay possible lang sa pamamagitan ng tulong ng Holy Spirit. The fruit of the Spirit is gentleness. And so, we hope and pray na kami ng mga pastors ng church, bagamat siyempre we lead the church. We have nasa position of leadership. Pero gusto namin maging halimbawa sa church. Na ano ibig sabihin ng humility? Ano ibig sabihin ng gentleness? And I hope that's something na nakikita ninyo na halimbawa sa mga pastor ninyo. And how easy for us na magkaisa sa church kung lahat sa atin ay natututo na magpakumbaba at maging mahinahon sa lahat ng bagay. And yung pangalawa na set of virtues ay yung patience, forbearance, and love. Nasa verse 2 pa rin. And ito ay bunga pa rin ng Espiritu. This is also a result of the power of the gospel. Sabi ni Paul, with patience, bearing with one another in love. Yung una niya sinabi dito, with patience. Ito yung pagtsatsaga sa hirap na, ang daming nangyayari sa paligid natin, sa buhay natin na mahirap. Di ba? Ang dali sa atin na sumuko, ayoko na. And ganun din sa church. If nakikita ninyo na madali yung pagiging kasama dito sa church, it's possible na medyo madali kasi hindi ka pa member ng church. O kaya bago ka pa lang na member ng church. O kaya hindi ka pa masyadong involved sa ministry o hindi ka ma-attend ng members meeting. Pero if you become so involved sa church, nakikisa ka talaga, it's not easy. Church life is not easy. So madali sa atin na sumuko. Ayoko na, maghanap na lang ako ng ibang church. Baka sa ibang church mas madali.
Baka sa ibang church, hindi masyadong sumasakit yung dibdib ko sa mga nangyayari. But the Lord, hindi tayo tinawag ng Diyos for an easy Christian life. Ang calling sa atin ng Panginoon ay to be patient. Na hindi man nangyayari yung mga in-expect natin nangyayari, hindi man agad nangyayari yung mga ipinag-pray natin para sa church, but we are becoming patient. Nagtitiwala sa Diyos. The Lord is at work sa church natin. And kaugnay dito yung forbearance. Pero mas matindi yung forbearance. Sabi dito, bearing with one another. Kasi involved na dito yung ibang tao. Meron ng mga, dahil na-involved ka na sa church, nakikilala mo na ibang tao, nakikita mo na rin yung kanilang immaturity. Akala ko naman lahat holy dito sa church. Akala ko lahat mature. Akala ko lahat malalim sa gospel. And then you'll discover yung mga, meron din palang magaspang na ugali, meron din palang immature, meron din palang matagal na Christian, pero parang ang bandal nila na lumago. Meron din pala na nakapagsasalita ng masakit laban na nasasaktan ka. At kapag nasaktan ka, parang walang pakialam sa nararamdaman mo. And we are hurt by other people. But we stay. Nagtsatsaga tayo. Yun yung tinatawag na forbearance. And yung forbearance is also may kaugnayan din sa humility. Kasi inisip lang natin na ito ba talaga yung church na bigay sa akin ni Lord? Pagtitiisan ko ba talaga yung mga ganitong klaseng member? But in humility, you also say na, ay ako din pala ay pinagtitiisan ng ibang members ng church. Because I can be so immature in a lot of ways. Pero nananatili tayo. Nagpapatuloy tayo. Nagtitiis tayo kahit masakit. Dahil that's how we follow the example of Christ. At tiniis yung hirap hanggang sa kamatayan sa krus. And ano yung nag-udyok kay Kristo para tiisin yung lahat ng hirap na yun? Di ba? Isipin niyo yung hirap na dinanas niya sa mga disciples niya. Na 3 taon, ang tagal-tagal umintindi, di ba? Ang bagal-bagal maniwala sa kanya. Tapos nung nagkakagipitan na, nung inaresto na siya, iniwanan siya ng mga disciples niya. Think about that, yung patience, yung forbearance ng Panginoong Jesucristo. At paano niya magagawa ito? Because of love. Dahil sa pag-ibig niya sa mga tao na kanyang iniligtas. Dahil sa pag-ibig niya sa mga disciples niya. At magagawa din natin. Makakapagtyaga tayo, makakapagtiis tayo sa church because of love. Kaya yung sabi ni Paul, with patience, bearing with one another in love. Dahil ito yung mga tao na ibinigay sa atin ng Diyos para mahalin. Kahit na may mga times na hirap na tayo, paano ko mamahalin yung mga ganitong matitigas ang ulo? Paano ko mamahalin yung mga tao na ito na hindi nakikinig o kaya ang bagal matuto? But we're growing in love kapag hindi yung sarili natin yung nangingibabaw sa mga issue na ito. But we're thinking, anong gagawin ko na makakabuti sa Kanya? Anong sasabihin ko na makaka-encourage sa Kanya? Anong mga gagawin ko para makatulong sa Kanya na siya ay lumago sa Kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo? And this is impossible. This kind of love is impossible sa atin ng mga tao. This is supernatural love. The fruit of the Spirit is love. Ito yung pag-ibig na katulad ng pag-ibig ni Kristo. Ito yung pag-ibig na magdedeklara din sa buong mundo na tayo ay followers of Christ. Diba sabi niya sa John 13:35, by this all people will know that you are my disciples if you love one another. And sabi ni Paul sa chapter 5 verse 2, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. And so kung matututo tayo na magmahal, hindi lang ng mga taong we find easy to love, kundi magmahal na katulad ni Kristo. Paano ba nagmahal si Kristo? Minahal ka ba ni Kristo because you are easy to love? Minahal ka ba ni Kristo because Christ finds you lovable? No. And so, if we learn to love like Christ, makukultivate yung unity sa church. And ito naman yung prayer ni Christ for us. Diba yung prayer niya sa John 17:21, upang tayong lahat ay maging isa. Marami, iba-iba, pero maging isa. To be one. Ito yung binanggit ni Paul. Ito na yung explicit na sinasabi niya yung about unity. Sa verse 3, na tayo ay maging eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. So binabanggit niya na dito yung unity and yung peace.
Pero ang pagkakaiba, yung binabanggit niya na unity and peace, ay yung unity and peace na nasa atin na. Nasa atin na. Ang sabi niya dito, unity of the Spirit. Ibig sabihin, ito yung pagkakaisa na hindi tayo yung gagawa. Ito yung pagkakaisa na hindi tayo yung lilikha o magmamanufacture. Ito yung pagkakaisa na meron na, nilikha na ng Diyos through the Spirit. Yun yung unity of the Spirit. Ito yung sinasabi ni Paul sa Ephesians chapter 2. Tungkol sa mga Hudyo, mga Hintil na mayroong dividing wall of hostility. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, sinira na yung pader na yon na naghihiwalay sa kanila at yung dalawa ay naging isa. One new man, one body. Tulad na makikita natin ulit mamaya sa verse 4. And so we don't create or manufacture unity. So meron ng objective reality ng unity sa church. Ibig sabihin, it's already a reality. Kasi if we are in Christ, lahat tayo na kay Kristo. Ibig sabihin, meron ng tunay na pagkakaisa sa church. Pero ibang usapan kung nakikita ba yung ganong klaseng pagkakaisa sa church. Nararanasan ba natin yung ganong klaseng pagkakaisa sa church? At ano yung dapat natin gawin? Ano sabi ni Paul? Panatilihin. Maintain. So ibig sabihin, lahat tayo ay guardians ng unity na meron yung church. Hindi lang, syempre, mga pastors, mga elders, we lead the way na bantayan yung unity ng church. Pero may responsibility yung mga deacons to support yung mga elders for the greater unity ng church. At bawat isang miyembro ng church ay may trabaho para panatilihin yung pagkakaisa sa church. All of us, na mga members ng church, meron tayong responsibility na iwasan ang anumang bagay na makakasira sa pagkakaisa sa church. Meron tayong responsibilidad na sawayin ang sinumang miyembro na gumagawa o nagsasalita in such a way na nakakasira sa pagkakaisa sa church. Meron tayong responsibility na gawin ang lahat ng magagawa natin para merong ma-contribute sa pagkakaisa sa church. Meron tayong responsibility na tulungan yung bawat isa na magawa yung kailangan nilang gawin for church or Christian or church unity. Lahat tayo. It's our responsibility. Hindi, when we talk about unity, hindi tayo passive. But we are actively working for unity in church. Ano sabi ni Paul? Eager to maintain the unity of the Spirit. Eager, sabik. Merong zeal, merong passion. When was the last time we think about anong kayang kailangan kong gawin para ma-contribute ako sa pagkakaisa sa church? Yun yung eagerness, yun yung passion. Actively working for the good of the church. At magagawa lang natin ito, ano sabi niya? In the bond of peace. In the bond of peace. Ibig sabihin, merong nagtatali sa atin. You remember sa isang, yung kasalan? Meron dong sinasabit sa leeg ng mag-asawa, yung cord. Na yung cord na yon ay sagisag ng kanilang pagkakaisa. Yun yung nagbubuklod sa kanila. Na yung dalawa ay nagiging isa at walang dapat maghiwalay sa kanila. And so sinasabi dito ni Paul na yung bond of peace, ito yung bond na parang matibay na glue o yung mighty bond. Na pagdikitin mo yung dalawang magkahiwalay, pag pinagdikit mo, that's yung mighty bond holding us together. Or to use yung image sa construction, di ba yung konkreto? Merong tatlong sangkap yung konkreto. Merong graba, buhangin, at semento. Kapag walang semento, hindi magkakadikit-dikit yung graba at buhangin. So kailangan ng semento na magsisilbing glue to hold yung concrete together para magkaroon ng matibay na konkreto. Pero syempre, sanay tayo sa mga malalabnaw na mga timpla. Na nagkakasira-sira agad yung mga konkreto. And uso pa ngayon yung mga ghost projects. Pero when you talk about yung Unity Church, this is also a ghost project, but a Holy Ghost project. Proyekto ng Holy Ghost. Proyekto ng Holy Spirit. And this is something, this kind of unity is impossible
without the work of the Holy Spirit. At ano yung ginagamit ng Holy Spirit para buklurin tayo? Sabi, in the bond of peace. Ano yung peace na yun? Natutunan na natin yun sa chapter 2. That peace is the Lord Jesus Christ Himself. That peace is the gospel of peace na sinasabi sa chapter 6, holding us together. The gospel is the bond. Yun yung semento, yun yung glue, yun yung mighty bond. Holding our church together in unity. Without the gospel, hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa. But if we focus our energy, our attention sa gospel, and to live our lives in a way consistent sa gospel, we'll experience unity na walang sinumang tao, walang anumang gawa ng diablo, walang anumang conflict, walang anumang issue, walang anumang problema sa church ang sisira sa pagkakaisa na meron tayo because the gospel holds our church together in unity. And so, nakita natin humility, gentleness, patience, forbearance, love, pursuit of unity, and yung peace. So if we are being peacemakers, nagiging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo. And so, lahat yun ay Christ-like virtues. Ibig sabihin, if you're in Christ, kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, you are growing doon sa mga katangian na yun. And you ask yourself, are you growing in humility? Are you growing in gentleness? Are you growing in patience? Are you growing in forbearance? Are you growing in love? Are we growing together as a church in unity and peace? And so, pagkatapos ng mga utos na may kinalaman sa kaugnayan ng gospel, sa Christian unity, pagkatapos yung talakayan yung tungkol sa anong mga katangian yung kailangan nating taglayin para makultivate yung unity sa church, he spent yung sumunod na 3 verses para ipaalala sa atin. Ito yung katotohanan, mga katotohanan na pundasyon ng Christian unity. Eh wala kang makikita na connecting word pagkatapos ng verse 3 tsaka verse 4. Ang sabi lang agad ni Paul, there's one body and one spirit. Pero obvious na sinasabi niya na dapat tayong mamuhay na ganito, dapat tayong magkaisa sa church dahil dito. This is the foundation. Ito yung mga katotohanan na magpapatibay sa atin as a church. Verses 4 to 6. 7 na isa yung binabanggit niya dito. 7 ones. Again, number of perfection. One body, one spirit. There's one body and one spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Ito yung theological foundation ng Christian unity. And this is our goal. If meron tayong Diyos na merong perfect unity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, one God, 3 person, merong perfect unity. That must be also our goal sa church. Na gawin lahat ng bagay in pursuit of that unity. So, yung burden dito ni Paul ay tapos na natin yung subjective part sa verses 1 to 3. Pinapaalala ni Paul yung objective reality. Okay, kung medyo nalilito kayo, ano ba ibig sabihin ng subjective? Objective. Pag sinabi natin objective, ito yung hindi nagbabago na katotohanan. Just try to compare that sa, again, mag-asawa. Kung kayo ay mag-asawa, hindi mo mababago yung katotohanan na yun. Pero yung subjective, kung paano na ngayon ninyo itatrato yung bawat isa. O kaya, merong isang tatay, isang anak. Hindi mo mababago yung relasyon na yon ay tatay mo, yon ay anak mo. You cannot change that. Pero yung subjective, kung tinatrato mo ba siya na anak mo o tinatrato mo ba siya na tatay mo. Nakukuha ninyo anong pagkakaiba. Yung objective, hindi nagbabago. Yung reality. Yung subjective, ito yung our experience of yung mga realities nito. And pansinin ninyo, Trinitarian yung sinasabi dito ni Paul. The Holy Spirit, the Son of God, God the Father, ay yung foundation ng pagkakaisa natin ay walang iba kundi ang Diyos. Kung meron tayong isang Diyos, 3 persona, pero sila ay nananatiling isa. Yes, maraming membro, iba-ibang ugali, iba-ibang personality, iba-ibang preferences,
Iba-ibang level of maturity. But if we have that kind of God, posible din na magkaroon ng pagkakaisa sa church. So again, tatlong grupo yung binanggit niya dito. So yung unang grupo, naka-highlight yung person of the Holy Spirit at yung ginawa niya para sa church. Sabi niya dito, merong one body. Ayun yung sinabi, one body. Singular. Hindi many bodies. One body. Yes, maraming local churches, maraming mga denominations, pero there's just one body of Christ. Yun yung kinoconfess natin. Sa Nicene Creed kanina, we believe in one holy apostolic Catholic Church. Kapag sinabi natin Catholic, it doesn't refer sa Roman Catholic Church. Ang tinutukoy dito ay yung katotohanan na meron lang isang church, one body of Christ, na nakakalat sa lahat ng lugar sa buong mundo at matatagpuan sa lahat ng panahon sa kasaysayan. There's just one church. At kung meron lang isang iglesia, bakit tayo hindi magkakaisa? Merong one spirit, isang espiritu, hindi maraming espiritu. So dapat magkaisa yung church dahil meron lang iisang espiritu. Kaya dahil sa one spirit na yung kaya nagkaroon ng one body. Ano sabi sa 1 Corinthians 12:13? For in one spirit, we were all baptized into one body. Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one spirit. Lahat tayo makakalapit, magkakaroon tayo ng access to God the Father, sabi ni Paul sa Ephesians 2:18, through this one Spirit. And there's only one Spirit, one Holy Spirit at work sa church na bumubuo sa atin. How can we not dwell together in unity as a church? Meron lang one hope. Yes, meron tayong iba-ibang pangarap sa buhay. Meron tayong iba-ibang ambisyon sa buhay. Meron tayong iba-ibang inaasahan sa inaharap. Pero if you are in Christ, we all have one future. Isa lang yung pag-asa na inaasahan nating lahat. At yun yung pag-asa na mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. No more sin, no more death, wala nang away, wala nang conflict. All in perfect unity. And we will behold the face of Christ forever. Yes, ang dami nating pinagpe-pray. Meron tayong mga ina-expect, sana ganito yung church, sana ganito yung mga kasama ko sa church, sana ganito mangyari. But marami tayong mga inaasahan na hindi mangyayari. Pero yung tinutukoy dito ni Paul na one hope, ito yung sigurado na mangyayari. And this will be our future. Lahat sa atin. Kaaway-away tayo dito. Magkikita-kita rin naman tayo sa langit. And in second group, sa verse 5, pagkatapos yung about the Holy Spirit, tinutukoy niya na dito about the Lord Jesus Christ. One Lord. Yung Lord na tinutukoy doon is the Lord Jesus Christ. Maraming mga pastors, maraming mga elders, maraming mga head ng denominations. Mayroon pang mga tinatawag ngayon ng mga bishop, ibang mga grupo. But there's only one head of the church, and that's the Lord Jesus Christ. Hindi two heads, hindi three heads. Yung katawan ni Kristo ay meron lang isang ulo. And meron lang one faith. Ano ibig sabihin one faith? Tayo, iba-iba yung level of faith natin. Iba-iba yung maturity natin, kapag pananampalataya natin yung pag-uusapan. Pero pinag-usapan dito, meron lang isang object of our faith. Meron lang isang pananampalataya na naging paraan para tayo ay maligtas. Yun yung pananampalataya kay Kristo. Ito yung pananampalataya natin sa mensahe ng Ebanghelyo na napakinggan natin. Ito yung pananampalataya na we confess sa Nicene Creed na nirecite natin kanina. And sometimes yung Apostles' Creed, we also recite sa church. Yes, iba-iba yung level ng pagkakaunawa natin about this gospel. Sometimes may mga disagreements tungkol sa ilang katotohanan about the gospel. Pero yung core message of the gospel, yung katotohanan na tayo ay mga makasalanan at walang ibang makapagliligtas sa atin maliban sa Panginoong Jesucristo. And that gospel, yung perfect righteousness ni Christ, yung atoning sacrifice ni Christ sa krus para sa atin, yung katotohanan na siya ay muling nabuhay para tayo magkaroon ng buhay. That's the gospel na sinasampalatayanan ng bawat Kristiyano sa local church natin at sa buong mundo. Meron lang one baptism. Meron lang one baptism. So ang tinutukoy dito, hindi yung siyempre, iba lahat sa atin, marami sa atin na-baptize. Iba nga, na-baptize 2 beses. Baka iba, 3 beses. We're talking about, parang pinagtatalunan ng mga Bible scholars. Ano ba tinutukoy dito? Yung water baptism, spirit baptism?
Pero dapat makita natin na ano ba yung larawan na makikita natin sa baptism. Yun yung isa. Yun yung hindi nagbabago. Kasi may mga churches, like halimbawa sa church natin. Ang binabaptize lang natin ay yung mga individual na nakikita natin na credible yung kanilang profession of faith. Yun yung tinatawag na believer's baptism or credo baptism. Pero sa ibang mga churches, kahit yung mga anak o sanggol, anak ng mga members ng church, kahit mga sanggol pa, ay binabaptize nila. So yun yung tinatawag na infant or pedo baptism. May mga sa church natin, we practice baptism by immersion. At sa ibang church, by sprinkling or pouring of water. So mahirap pagsamahin sa isang church yung ganong iba-ibang pananaw about baptism. Pero magkakaisa tayo because there's just one baptism. Ibig sabihin, nagkakaisa tayo dahil ano ba ibig sabihin ng baptism? Na it's a picture na we are united with Christ in His death and resurrection. Na kahit na may ibang pananaw sa ibang theology, yung ibang Kristiyano, we can meet with them. We can have the Lord's table with them. Kasi lahat tayo ay in Christ. Lahat tayo ay na kay Kristo. That's why we welcome. Kahit na yung mga members sa ibang church na makakasama natin sa Lord's Supper because we are all in Christ. We are all in Christ. So if you believe the gospel. So itong Lord's Supper na gagawin natin mamaya is a very beautiful expression ng unity ng church. That's why we encourage every member na huwag absent sa pagtitipon ng church. Kasi if you're not participating sa Lord's Supper, nasa bahay ka lang, o nasa ibang lugar ka, wala ka naman sa church. How can you express in unity sa church if you're not partaking sa Lord's Supper? And sa verse 6, last, ang Diyos Ama, yung huling binanggit dito ni Paul, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. So dapat i-qualify yung sinabi na God and Father of all. Hindi ibig sabihin na lahat ng tao sa buong mundo, ang Diyos ang Ama. Ang tinutukoy dito, ang lahat ng mga believers, yon ang lahat ng mga anak ng Diyos. He's only a Father to those who are in Christ. So anong kinalaman nun sa unity? Mga bata. Sino sa inyo mga bata? Makinig kayo. Okay. Sino sa inyo mga anak na may kapatid? Meron kayong kapatid? Nag-aaway ngayon. Di ba kayo magkapatid? Nandito kayo ngayon, kasama niyo yung tatay at nanay niyo. And you have one father, you have one mother. Magkapatid kayo. Tapos sasabihin sa inyo ng magulang, huwag kayo mag-aaway, magkapatid kayo. Kasi we belong to one family. Pero nag-aaway pa rin yung magkapatid. And so, ganito sa church. We need to realize na tayo ay magkakapatid sa Panginoon. We have one Father. Ito yung sinasabi ni Paul. We have one Father. Ibig sabihin, we belong to one family. Isang pamilya lang. So how do we relate together bilang isang pamilya? It's one household of God. Father of all, tapos sinabi pa niya, who is over all and through all and in all. Diba, kung mga Christians, sinutukoy niya dito, ibig sabihin, meron tayong Ama, meron tayong Diyos na siya yung namamahala sa ating lahat. Hindi tayo nasusunod. Hindi ultimately yung mga pastor, mga elders yung nasusunod. God is our Father, siya yung over all and through all. Magagawa lang natin na mahalin yung bawat isa through the work of the Father sa atin. And in all. Yung Christian unity is impossible without the work of God. Imposible ang pagkakaisa sa church kung hindi ang Diyos ang pinakamahalaga sa atin. Sinasabi ni Paul na ang Diyos, He is the beginning, He's the middle, He's the end. His glory, yung purpose ng bakit tayo nagkakaisa sa church. Hindi para may ipakita na well-behaved tayo, well-mannered tayo ng mga Christians, mas mabait tayo kaysa sa iba. But to display to all the world, this is the glory of our Father. At kung nangingigbabaw sa hangarin natin yung kaluwalhatian ng Diyos, we will humble ourselves. Aminin natin kung tayo nagkamali. Gagawa tayo ng parang may mga hindi nagkakasundo.
ay magkaroon ng pagkakasundo. And sinabi ng isang commentator na posible na yung tinutukoy dito ni Paul na yung overall and through all and in all ay tumutukoy sa yung kabuuan talaga ng plano ng Diyos. You remember yung mga pinag-usapan natin sa chapter 1 na yung goal ng Diyos is to unite all things together in Christ. Na hindi lang ito may kinalaman sa lahat ng bagay sa church, but everything sa nilikha ng Diyos, gusto niya na magkaroon ng perfect harmony. Yung nasira na harmony na relasyon natin sa Diyos, relasyon ng Diyos sa tao, relasyon ng tao sa nilikha ng Diyos, gusto ng Diyos na buuin lahat yung nasira ng kasalanan. And if we have a God who is over all, through all, and in all, ang plano ng Diyos, yun yung gusto niya mangyari. Yung church natin, yung church, every local church, at yung kabuuan ng church, ay nasa sentro ng plano ng Diyos to put that wisdom of God, the power of God on display. And sabi ni Tillman, na may critical role ang church sa plano ito ng Diyos. Kaya dapat ang church ay maging united. Na maipakita natin, ito yung uniqueness ng Diyos. Ito yung plano ng Diyos para sa pagkakaisa ng buong nilikha ng Diyos. So dapat makita ito in practical ways sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, especially sa local church. So, uli natin pag-usapan. Okay, ano yung mga practical na hakbang na gagawin natin? Kung natutunan natin sa verses 1 to 6 na dahil merong isang Diyos, there's one gospel, there's one church, kaya dapat na gawin natin ang lahat ng magagawa natin para mapanatili, mapagtibay, mapagyaman yung pagkakaisa sa church at magtaglay tayo ng mga katangian na tulad ni Kristo to cultivate that unity. So ano yung mga dapat natin gawin? So I will address first yung mga members ng church. Kailangan alalahanin natin yung unang-una sa church covenant natin. It's about unity. Basahin ko sa inyo. Sinumpaan natin, pinirmahan natin nung tayo ay naging membro. Pagsisikapan nating manalangin at gawin ang lahat para mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa atin na may pagpapakumbaba, pagmamalasakit sa kapakanan ng iba at pagpapatawad sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Are we faithfully keeping that commitment? Kailan ka huling nanalangin para magkaroon ng higit na pagkakaisa sa church? When was the last time you prayed for our church? Meron ka bang hakbang na ginagawa to increase o para mas mag-contribute doon sa pagkakaisa nila? Halimbawa, kung ikaw member ng church pero hindi ka regular na dumadalo, hindi ba yung regular na pagdalo ay nagko-contribute sa pag-isa o pagkakaisa ng church? O kung regular ka na dumadalo pero kalahati na lang yung naabutan mo sa worship service, hindi yun pakikiisa. Di ba? Kalahati. Or kung may mga gawain yung church na ginagawa natin to help one another, yung mga equipping classes, discipleship groups, mga grace community gatherings, and you're not even thinking kung paano dapat mong gawin. Are you even planning? Kung regular ka na late na dumadalo sa worship service, iniisip mo ba, paano kaya ako dating ng 10:15? Ano kaya dapat kong gawin para maging maaga sa pagdalo? Umattend ka ng 9 a.m. para siguradong maaga ka dun sa worship service. Ano kayong dapat ninyong gawin para makiisa sa mga gawain ng church? Now, it does not take a lot of energy for us to make that adjustments. If we are really concerned about yung unity sa church, tandaan natin it's not about our own preferences. It's not about our own convenience. It's about Christian unity. If you're a member ng church, pero hanggang ngayon, you're not attending our members' meeting, paano ka makikiisa na gawin yung trabaho para mapangalagaan yung ibang member ng church if you're avoiding attending yung mga members' meetings? So, anong gagawin mo na simulang hakbang
para mas makiisa sa church. And so, sa mga non-members, some of you are already regularly attending. Anong kailangan yung gawin para makatulong sa pagkakaisa ng local church? The first thing you need to do is become a member of a local church. Hindi ka makakatulong sa pagkakaisa ng church if you are not a member ng church. So we have membership classes ngayong October. Pag-uusapan natin kung paano mangyayari. Of course, we still welcome you to join the Lord's Supper kasi sinabi nyo na nabaptize kayo sa ibang church, you profess yung faith in the Lord Jesus Christ, pero hindi pwede na hanggang dito lang yung pakikiisa ninyo sa church. We invite you to deepen your commitment bilang mga members ng church. And some of you ay wala pa kay Kristo. Obviously, your first concern ay hindi yung pakikipag-isa o pagkakaisa ng local church. Your first concern ay yung pakikipag-isa kay Kristo. Kaya iba sa inyo nagtataka, bakit hindi namin kayo binibigyan ng Lord's Supper? Because you are not in Christ. Or hindi namin alam. We're not sure if you are in Christ. How can you be united sa church through the Lord's Supper if you are not in union with Christ? And hopefully, narinig ninyo yung message of the gospel niyo. You repent of your sin, you put your faith in Christ, and makipag-isa kay Kristo. Walang ibang mas mahalaga sa buhay mo. Before we talk about unity, we talk about relationships sa iba. Yung relasyon kay Kristo, yung pinakamahalaga. Because we're not really talking about Christian unity na primary. Ang pangunahin dito sa lahat ay ang mabuting balita ni Kristo. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Let's pray.